Bakit ngayon lang magpa-file si General Torre ng murder charges against Governor Henry Pride Terres? Dahil ba mukhang siya ang mananalo bilang gobernador ng Negros Oriental? O yung mga tiradang ganyan style bulok yan lawfare yan Ginagawa nilang weapon yung batas. Na dapat yun, kaya may batas para proteksyonan ng Estado, hindi para usigin ang mga kalaban ng Estado. Ito rin yung same General Torre na naghukay doon sa Kingdom of Jesus Christ. O ito rin yung same General Torre na sinabi na ng NBI wala namang krimen yung sinabi ni Pangulong Duterte na papatayin niya yung mga senador. Rhetoric lang yon. Nasa init lang yun ang pangakampanya. Kaya, matino talaga Tama ako ng kasasabi ko noon na isa sa mga matino sa gobyerno ito, si Director Jimmy Santiago ng NBI. Di ba sabi niya, hindi naman krimen yan pero igigiit itong si General Torre, pakasar lang. Eto pa, isa, sana naman hindi naman magamit ang NBI dito. Yung sa Cebu province, yung kalaban ni Governor Gwen Garcia. Gwen Garcia kasi merong Viva Hot Babe Gwen Garcia, hindi siya yun Hindi siya yun. Baka akala nyo yung from Viva Hot Babes nagpolitiko na at naging gobernador. Hindi po si Gwen Garcia yun. Gwen Garcia ito. Opo. Garcia, may A. Opo. Baka half cousin. Kinapos. Parang yung isa, may kilala ko kapilid yun na Arroyo. Opo. Half cousin siya ni na GMA. Kasi Arroyo naman yun. Kulang na dito. Oo. Ayos Anyway, Pwede ito naman sa Cebu province. Opo. Kalibasa ang balita ko sa mga kaibigan ko na taga Cebu. Marami tayong mga kaibigan dyan, mga classmates sa law school sa Ateneo sa Cebu, na tumataas daw ang rating itong kandidato ng PDP laban, si Pam Balicuatro. Opo. Dahil nga sa backlash tungkol sa impeachment. Nagagalit yung mga taga roon sa Cebu province na yung mga kaalyado ng administrasyon nagkakaroon ng negativity pagdating sa public perception sa kanila. Kasi hindi maganda ang dating sa mga Cebuano noong impeachment. So, ang nangyayari, nag-solidify yung suporta in favor of PDP laban candidates. At umaakyat sa rating kung si Pam Balicuatro. Ito naman, kinakasuhan naman ng cyber libel ni Governor Garcia. O ginagamit na naman ang kapangyarihan ng gobyerno. Sana lang hindi magpagamit ang NBI yung sa region doon. Otherwise, talagang nakakatakot ito Lahat ng kalaban nila, kinakasuhan nila. Pag nakasuhan ka ba, attorney, anong mangyayari? Hindi, may kaso ka, Anong nakaharas ka. advantage? Hindi, ang advantage, lumalabas na may makakatakbo. kasalanan ka, ginagamit sa propaganda ng kalaban mo, hindi makakatakbo ka, Demerit pala hindi yun. naman disqualified ka pa. Dapat may Okay. final judgment na merong disqualification, either perpetual absolute disqualification or temporary absolute disqualification kung ano man yung krimen. Kumbaga, kahit na 10 beses nilang siraan yung tao, kung approve sa kanila yung nagawa ng tao, siguro hindi naman mangyayari yun. Pero ito, dirty tricks ito. Dirty Alam naman tricks. natin yan Okay. Di ba? Opo. Di ba sinasabi naman ng Supreme Court, pag ikaw ay public official, Opo. hindi ka pwedeng balat sibuyas. Yun. Tama yun. Oo, dapat ikaw ay ine-expect mo na since pinasok mo yung politika, ay magkakaroon ng kritisismo laban sa'yo. Opo. Because ganyan talaga ang demokrasya Opo. Meron kahit sino man ang karapatan na ikaw ay punahin. Opo. Unless it is scurrilous libel na talagang walang katotohanan na. Hindi nakasama sa freedom of expression yon. Katulad ng ginawa ni Larry Gadon, yung pinagmumura si Raisa Robles. Oh. Di ba? Alam nyo, hindi ko rin gusto yung si Raisa Robles. I always disagree with her. Pero grabe naman kasi yung ginawa sa kanya.
na pag-alipusta. I would not do that kahit I disagree with you. So, etong nandito, di ba sinabi na nga, may balm of clean conscience. Kung ikaw naman ay hindi totoo yung mga pinaparatang sa'yo bilang isang public official, doon ka na lang mag-find ng consolation. Huwag mo nang i-demanda. Besides, kaya nga po, just to show you how protected free speech is when it comes to matters of public concern. Kasi di ba, politiko ka. Opo. Ikaw ay nasa pwesto. Kahit hindi ka nasa pwesto, ikaw ay public figure. Pag may kritisismo laban sa'yo, malice is never presumed if you are a public figure. Kung pribadong mamamayan ka, malice will be presumed. The law itself presumes that the malicious, but that the derogatory imputation is malicious. Pero pag public figure, it is the complainant na dapat mag-prove ng malice. Because ang presumption is that there is absence of malice. Ayun. Ganun yun eh. Kaya nga, sabi ko nga, huwag kong magbalat sibuyas. Diba? Ang kaso ang problema, si Congressman Barbers, hindi naman siya balat sibuyas. Ang nangyari, parang nagtalop siya ng sibuyas. Di ba umiyak? Ganun ba yun? Pero attorney, tingin ko naman kay Pangulong BBM, baka nakikiramdam muna siya. Kaya hindi siya nagkikibo sa mga ginagawa na mga ano niya. Hindi, dapat command responsibility. Dapat the policy set by the Chief Executive dahil yung NBI, yung DOJ, yung DILG, yan ay lahat yan under the executive branch. Okay. Kung anong policy niyan, gumagaya lang yan kung anong nakikita nila sa Chief Executive. Bakit? Because lalong-lalo na yung mga cabinet secretaries, yun yung principle ng qualified political agency. Alter ego sila ng presidente. Extension sila ng presidente. Yung presidente ang pwede magsabi sa kanila, wag nating i-persecute yung mga political opponents natin. Parehas tayo. Kay kakampi, kay kalaban, pagdating sa mga reklamo, parehas. Hindi nangyayari yun eh. Ito lamang kay Teves. Yung 10 testigo laban sa kanya, ito paulit-ulit ko sinasabi, kung ordinaryo lamang ang circumstances, nag-recant, umatras, hindi mo na pa-filean yan eh. Kasi hindi ka naman makakakuha ng conviction, lalo-lalo na ngayon, for some reason, tinaas ni Boying Remulla, yung bar, na dapat hindi lang probable cause with a reasonable certainty of conviction. Na ako nagtataka kasi yung meaning ng probable cause ay may set meaning na yan sa jurisprudence. Anyway, bahala sila. Na kung ordinaryong tao yan, hindi pa file yan. Pero ito, final. Kahit alam nila, mahihirapan sila na makakuha ng conviction. Anyway, bahala sila sa buhay nila. But they're wasting the resources of the people. Yun ang mabigat eh. So, talagang ang nakakatakot dyan, they are bending the law. Katulad yung ginagawa ng Quadcom. Ang problema naman kasi walang nakikinig sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, huwag nating impeach yan. The life of one single Filipino will not be improved by impeaching the Vice President. Ano nangyari? Hindi lang na-impeach, yung anak pa niya ang nangunguna sa pag-move ng impeachment. Mismo anak niya hindi nakikinig sa kanya. Anong klaseng leadership yan? Sad naman yun, sad. Oo nga eh. Pero, sabi nga it's a benefit of the doubt. Hindi. Let's listen to But I doubt the benefit. Kalungkot naman yan, attorney. Oo, magulo dito sa atin eh. Pero attorney, gusto ko lang i-congratulate si, congratulate natin. si Miss Chris Aquino. Oh, Kasi kahit papano naka-recover na siya. ayaw naman. At lalo siyang gumanda. Yan. Thank you so much. Ewan ko yung lalong gumanda, pero yung naka-recover, alam ko. Hindi, maganda. Lalo siyang gumanda, sir. Ganun ba? Opo. Yung pinakita ni Anton na mga litrato kanina, parang hindi siya maganda. Galit lang si Anton sa kanya. Anton nasa putahe mo yata si Chris Hindi naman. Hindi naman po. Ikaw
Attorney talaga, lahat talaga. Di ba ganun secret? Tomo. Hindi. Oh my gosh. I'm also hoping, kasi maganda rin naman ang accomplishment niya sa pagiging entertainment niya. Eh, palagay ko naman, tuloy-tuloy na yung kanyang recovery. Hindi, sana naman. Opo. Hindi lang si Chris ang dapat tuloy-tuloy recovery. Parang si Drew Nasino. Ay, Kaya lahat natin sila isa natin, definitely. oo. At sa si Ma'am Juday. Opo, opo, makaka-recover yung Dapat makarecover na kayo. Opo. May ano ba ba? May DPWH pa ba yung kanilang mga katawan? Yung semento di ba? Public Hindi ko- Works. wala po akong alam Hindi ba Opo, flood sorry control po. yung inilagay sa kanila? Sorry po. Pero at least nagtatrabaho naman yata sila, sir. Oo, hindi. Pero namimiss ko sila rito. Work from home. Parang hindi DWIC at hindi aliw ang Channel 23 pag walang Drew Nasino. Ay, si Ma'am syempre. Juday. Oo, syempre It's not the naman. same without you. Oo. Oo, hindi, really, oo. Kasi pagdating ko rito, Hello. lalo na si Drew Nasino, alam mo, bata pa ako pinakikinggan ko na yan. Ay, grabe Grabe Pag si Ma'am Juday, elementary ako, naririnig ko na yan, boses na yan Mga original. Talaga siya. Biro lang po. Hindi hamak naman ako. Baka biglang tumayo sila. Abulin ka. Oo, Yan. hindi. Baka hampasin ako ng brasong may simento. Masakit Oo, yun. hindi na nga yun. Hindi, joke lang. Anyway, at least masaya tayo na okay na po sila. Ako naman. Yeah. At not only that, ngayon po, attorney konti na lang, sabi nga po, ang nagpapalakas daw sa magulang, lalo na si Chris Aquino, is yung mga anak. Yun ang Yun inspiration naman. niya. Oo, totoo yun. Kaya po, magaling ang pagkakaroon niya ng mga anak na nasa kanya. Hindi napunta dun sa sa ama, kundi Oo. nasa kanya mismo. Sabi nga ng late President Marcos Sr., Opo. that is correct. Parang kulang May Upang kulang. upang sa ganun ay ating maayos yung mga bagay-bagay na yan. Ayun, ang galing. Hindi kuha nung anak kuha niya yung boses, pero yung talino parang hindi yata no. Anyway, nagko-congratulate ka na rin lang, i-congratulate natin! Sige po. Etong Philippine Eagle Foundation, Wow, yes. sapagkat meron ng ano tawag doon? Ano ba yung nag-hatch sa Tagalog? Hindi naman napisa. Napisa, tama ba yun? O, pinanganak? O, pinanganak di ba? Pinanganak yung pagkamamal yun Kasi live Sila, di ba, Okay. itlog muna. Opo. Sabagay, yung mga tao, ganun din naman, di ba? Di ba pag Itlog muna bago. Ayan na naman, haba yan Walang itlog. Walang manok? Walang baby. Ayun talaga. Kaya Attorney, pag niloloko ko yung anak ko, Oh. sabi ko, ikaw ang yabang-yabang mo, porket malaki ka na. Dati nakatira ka na sa itlog ko. Grabe. Totoo naman Talaga. Anyway, babalik sa itlog. Mali. Eto, nagkaroon ng paghahatch ng itlog ng agila. Kaya may Yes. brand new agila tayo. Congratulations. Itong mga taga Philippine Eagle Foundation, mahilig pala sa chicks to kasi ang pangalan nitong bagong sisiyo ay Chick 31. Marami silang chicks. Ayan. Yan. Ngayon, since pinanganak na, ang pangalan naman niya ngayon ay Riley. Yan. At ito pa ang milestone dito. Ito ay nanganak nang hindi tumutulong yung mga nag-aalaga. Kusang nanganak. Nangitlog, pinalimliman, kasi di ba, avian yan ibon yan, pinalimliman yung itlog, di ba? Then nag-hatch nang hindi tinutulungan ng kahit na sinong tao. Yan. Maganda yung attorney, yung walang tulong pero lumalaki at gumaganda. Yung itlog. Bakit ba puro itlog ang pinag-usapan? Yung sisiw. Yung sisiw nga. Opo, Di ba pagka may itlog, may sisiw. Sige na nga. Ngayon, pagka tinutulungan mo, lalaki yung sisiw. Ano ba yan? Kailangan himasimasin nyo para lumaki. Oo, para lumaki yung sisiw. Yan, oo. Kung mga tumatawa ka dyan sa mood, agi lang itong
pinag-uusapan namin dito. Kung ano Agilang ang inisip itlog. nyo. Oo. Itlog ng agila na naging Ayun. sisiw. Opo. O, bago hihimas-himasin mo, lalaki syempre yung sisiw. Naalagaan eh. Ayun. Pag- Sabihin, ingatan mo yung itlog Oo. para di mabasag. Oo, hindi maglalaon. Titigas na yung sisiw na yon. Ayan Yung na. mga buto, at ililipad na yung sisiw na yon. At Ayan na. papasok na. Ayan na. Papasok na sa pugad. Ayan, time Yan. check na lang tayo, Alright. sir. Tumigil na daw tayo. Kaya malapit-lapit na tayo masarhan dito. Ayan. At sa notang yan, nota Yes. talaga eh. No? Ah. Kami po ay magbabalik. Pagkatapos mga commercials, information, inventories, patrolsas, paalala at just in at this moment at kung ano na pagkatsurbahan ating oras. Alas 11:25 ng umaga! 1, 2, 3! Ano pinag-uusapan dito ah? Itlog. Wala, eh. Ganda. Manabastos.